Sinabihan ako ng kapitbahay ko, "Anak, hindi mo ama ang lalaking pinagtatanggol mo. At may itinatago ang nanay mo." Ang lihim na sumira sa aming pamilya di. Ako si Janelle, 24 taong gulang. Sa paningin ng ibang tao, isa kaming ordinaryong pamilya. May bahay, may pagkain sa mesa, at may mga magulang na kasama ko. Pero ang hindi nila alam, sa likod ng aming pinto ay may mga sigawan, luha, at mga sikreto na unti-unting sumisira sa amin. Ang tatay ko na si Rogelio ay kilala sa barangay bilang masipag at mabait. Pero kapag gabi na at kami-kami na lang sa bahay, ibang tao siya. "Wala kang kwentang anak," sigaw niya sa akin isang gabi habang hawak niya ang baso ng alak. Napayuko ako. "Panag-aaral naman ako. Nagtatrabaho rin ako para makatulong sa inyo." Tumawa siya ng mapait. "Akala mo sapat na iyon? Utang na loob mo na nabubuhay ka dito." Mas masakit pa sa salita niya ang katahimikan ng nanay ko. Si Maritz, ang nanay ko, ay laging nasa gilid. Hindi siya nagsasalita. Hindi niya ako ipinagtatanggol. At iyon ang pinakamasakit. Araw-araw, sinisikap kong maging mabuting anak. Ako ang nagbabayad ng kuryente, ako ang bumibili ng gamot ni nanay, ako ang nag-aayos ng bahay. Pero kahit anong gawin ko, parang lagi akong mali. Isang araw, habang naglalaba ako sa labas, narinig ko ang bulungan ng kapitbahay naming si Aling Corazon. "Janelle, may sasabihin ako sa'yo, pero baka magbago ang tingin mo sa pamilya mo." Napatingin ako sa kanya. "Bakit po?" Lumapit siya at bumaba ang boses. "May nakita ako noon. Bago ka ipinanganak." Napatigil ako. "Ano po iyon?" Huminga siya ng malalim. "Hindi si Rogelio ang tunay mong ama." Parang tumigil ang mundo ko. "Anong sinasabi niyo po?" Hinawakan niya ang kamay ko. "Anak, matagal ko nang gustong sabihin. Pero pinangako ko sa nanay mo na mananahimik ako." Nanginig ang kamay ko. "Bakit ngayon niyo lang sinabi?" Napaluha si Aling Corazon. "Buong gabi hindi ako nakatulog. Lahat ng alaala ko kay tatay ay bumalik. Yung mga pagkakataong sinabihan niya akong hindi ako tunay na anak. Yung mga araw na ikinukumpara niya ako sa ibang tao. Yung mga gabing umiiyak si nanay ng mag-isa. Kinabukasan, hinarap ko sila. Nay, tay, may itatanong ako." Napatingin sila sa akin. "Anak, bakit?" tanong ni nanay. Diretso kong sinabi. "Totoo ba na hindi ako anak ni tatay?" Biglang bumagsak ang katahimikan. Parang may sumabog sa loob ng bahay. Nanlaki ang mata ni nanay. Si tatay naman ay biglang tumayo. "Sino nagsabi sa'yo niyan?" Nanginginig ang boses ko. "Sabihin niyo lang po ang totoo." Lumapit si tatay. "Sinong nagturo sa'yo manghimasok sa buhay namin?" Napaatras ako. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Buong buhay ko, tinanggap ko lahat ng sakit na binigay niyo sa akin. Ngayon, gusto ko naman ng katotohanan. Biglang umiyak si nanay. "Janelle, patawad." Napatingin ako sa kanya. "Patawad saan, nay?" Yumuko siya. Totoo ang sinabi ni Aling Corazon. Parang nawala ang lakas ko. "Kung ganun, bakit niyo ako hinayaang lumaki na ganito?" Napahawak siya sa dibdib niya. "Noong bata ka, iniwan ka ng tunay mong ama." Natakot ako. Si Rogelio ang tumanggap sa atin. Napailing ako. Pero bakit niya ako sinaktan sa salita? Walang sumagot. Hanggang sa nagsalita si tatay. Dahil araw-araw kong nakikita ang mukha ng taong sumira sa buhay ko. Napaluha ako. "Kung galit kayo sa kanya, bakit ako ang pinarusahan niyo?" Tahimik siya. Dahil alam niyang tama ako. Pero hindi pa doon natapos ang sikreto. Kinagabihan, may kumatok sa pinto. Isang lalaki ang nakatayo roon. "Janelle." Napalunok ako. "Ako si Daniel." Hindi ko kilala ang pangalan. "Ako ang tunay mong ama." Parang gumuho ulit ang mundo ko. Napatingin ako kay nanay. "Nay, alam niyo ba ito?" Hindi siya makatingin. At doon lumabas ang pinakamasakit na katotohanan. Alam niya. Matagal na. "Bakit?" sigaw ko habang umiiyak. "Bakit lahat kayo nagsinungaling sa akin?"
Lumuhod si nanay. Natakot ako na mawala ka. Pero nawala niyo ako kahit nandito ako. Tahimik ang buong bahay. Maging si tatay ay napayuko. Sa unang pagkakataon, nakita kong may pagsisisi sa mata niya. Janelle, sabi niya. Hindi man kita kadugo, anak kita sa puso ko. Napatawa ako ng mailuha. Hindi sapat ang pagiging ama sa salita lang, tay. Kailangan din sa paraan ng pagtrato. Lumipas ang ilang buwan. Hindi naging madali ang lahat. Lumayo muna ako sa bahay para hanapin ang sarili ko. Hindi dahil galit ako, kundi dahil kailangan kong gumaling. Si tatay ay nagsimulang magbago. Hindi agad-agad pero sinubukan niya. Si nanay naman ay natutong magsabi ng totoo. At si Aling Corazon? Siya ang taong nagbigay sa akin ang tapang para harapin ang katotohanan. Aral. Minsan, ang pinakamalaking sugat ay hindi nanggagaling sa mga estranghero. Nagmumula ito sa mga taong inaasahan nating magmamahal sa atin. Pero tandaan, ang tunay na pamilya ay hindi lang nasusukat sa dugo. Nasusukat ito sa respeto, katapatan, at kung paano kanila pinipiling alagaan araw-araw. Dahil ang isang bahay ay hindi nagiging tahanan dahil may bubong ito. Nagiging tahanan ito kapag walang taong kailangang mag-isa sa kanilang mga luha.